Hello mga kaibigan. Ang paghahari ng Diyos ay mahalin tulad sa isang binhi ng mustasa. Ito naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Nasa ika-26 na araw na tayo sa buwan ng Enero. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pakinggan natin ng mabuti ang mensahe na gustong ipaabot ng ating mga pagbasa at pagsikapan natin ng mabuti na maisabuhay natin ang mga salita at ang mga pagninilay na talagang pinagnilaya natin upang sa gayon ay makamit natin ang mga pagpapala at magbunga ito sa pamamagitan ng ating patuloy na paggawa ng kabutihan. Kinikilala ko rin ang inyong pakikiisa sa layuning maipabot ang pagdidilay na ito sa bawat isa sa pamamagitan ng pag-share ninyo sa vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay babahagi sa atin San Marcos Kapitulo 4, versikulo 26 hanggang 34. Dito, ginamit na naman ni Jesus ang isang talinghaga habang nag-uusap siya at nagkikwentuhan sa nakakarami. Pag si Jesus ay magsalita na, marami ang gustong-gustong makinig. At ang mga talinghagang ginagamit ni Jesus ay ang mga kwento na kung pagnilayan ng mabuti ay magdulot ng napakagandang mensahe. Dito isinalaysay ni Jesus, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay mahalin tulad sa isang butil, sa isang binhi ng mustasa. Ano ba ang binhi ng mustasa? Ang binhi ng mustasa ay isa sa mga pinakamaliit na butil, binhi sa lahat ng mga kahoy, sa lahat ng mga nilikha. Siguro para sa akin, kung titingnan natin ito ng mabuti, hindi natin masyadong maunawaan itong mustasang ito. Dahil dito, inilarawan, ang mustasa ay tumutubo na parang kahoy at maraming mga hayop ang posibleng dumapo sa kanyang mga sanga. Sa atin, ang mustasa ay isang klase ng gulay. Masarap, appetizer. Naalala ko sa amin may kaunting kapirasong lupa na tinataniman ng gulay at minsan ang itinatanim din ay mustasa. Pero itong mustasa na ito ay maliit, no, parang pitsay, no? Malaki lang konti yung size, pero siyempre yung dahon ay kakaiba sa pitsay. At itong mustasa na sinasabi sa ating ebanghelyo ay parang malayo ito sa mustasa na kilala natin. Siguro para sa akin ang malapit dito is yung tinatawag natin na mansinitas. Sa mga Bisaya, tinatawag itong alatilis or sarisa. No? Posible baka sa ibang lugar alatilis din or sa ibang lugar mansinitas din. Itong klaseng ng puno ng kahoy na ito na lumalaki, yung bunga nito ay hindi naman masyadong maliit, parang julin. At masarap ito. Kahit ako mismo, pag may misa ako sa area, sa malalayo, at may makita akong mansinitas or alatilis, talagang tinitingnan ko kung may bunga. No? Ika nga, sabi nila, ang bunga nito ay gamot sa mga may diabetes o matataas yung mga asukal sa katawan. At ang bunga nito na napakaliit na parang julin, kung titingnan mo, napakaraming mga butil. Hindi kayang kunin ng ating mga kamay. No? Siguro sa isang bunga, it takes thousands of seed. At sa napakaliit na butil na ito, pag ipinunla, ito ay tutubo, parang kahoy, kayang-kaya nga na dumapo ang mga hayop, ang mga ibon, kahit akyatan pa ng mga bata, kayang-kaya. Kaya lang yung kanyang kahoy ay hindi masyadong matibay gaya ng ibang mga puno. Siguro
para sa akin sa ganong ah, paningin, maunawaan natin ang sinasabi dito na butil o binhi ng mustasa. Ang gusto lang iparating posible ng ating ebanghelyo sa araw na ito na gaano man kaliit or maliit na ating ginawa, ito kung mabuti at taos puso ay magdulot ng kamangamanghang epekto sa mga tao. Ang Panginoon naman, hindi naman para sa akin umaasa o nag-i-expect na gumawa tayo ng mga malalaking gawain o mga malalaking bagay. Kahit simple lang. Sa ating ordinaryong mga ginagawa, gawin natin itong maging extraordinaryo. We will make ordinary things extraordinary. Na kung ito ay ginagawa natin na taos puso, posible itong magdulot ng malaking epekto sa nakatanggap ng kabutihang ating ginawa. Siguro para sa akin yan yung napakagandang mensahe na gustong ipaabot ng ating mga pagbasa ngayon. Na magsikap tayo na maging mabuti kahit sa napakaliit lang na mga bagay o maliit na mga gawain. At kung ang ginagawa natin na yan ay taos puso, naniniwala ako na kung gaano man kaliit yon, malaki ang maging epekto nun sa mga taong tumatanggap ng kabutihang ating ginawa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa binhi ng pananampalatayang ipinunla mo sa aming mga puso. Turuan mo kaming maipahayag ito ng lubusan at ng buong katapatan. Amen.